Si Momo ay nakatayo sa labas ng gate ng paaralan isang umaga kasama ang kanyang bagong kasintahan, at siya ay labis na nadismaya nang ang unang bagay na ginawa nito ay nagsimulang humiling sa kanya na pahiram sa kanya ng pera. Ang lalaki pagkatapos ay agad na humiling na basagin, at iyon ay kapag si Momo ay nagkaroon ng sapat na at nagpasya na ipagpaliban ang kanilang petsa sa isang roundhouse kick, ngunit siya ay medyo sumisip-sip sa martial arts, kaya sinabi ng kasintahan na tapos na siya dito at pinatumba siya sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukan siya ng mga kaibigan ni Momo na aliwin, ngunit ano ang inaasahan niyang mangyari nang matagpuan niya ang lalaki mula sa Craigslist. Tinanong nila siya kung ano kaya ang posibleng nakita niya sa isang ganoong lalaki, ngunit ang tanging dahilan kung bakit siya nagustuhan ni Momo ay dahil mahal niya ang kanyang idolo, si Kenta Kakura, at ang lalaking iyon ay kamukha niya, kaya naisip niya na ito ay mabuti, sapat na. Nang maglaon, naglalakad si Momo sa mga bulwagan habang nanlulumo na hinding-hindi na siya makikipag-date sa isang lalaking tulad ni Ken, at habang naglalakad siya, napansin niya ang isang lalaki sa klase na katabi niya na walang humpay na binubuli. Kanina pa sila naghahadges ng mga papel na bola sa ngayon, pero ngayon ay gusto na talaga nila siyang saktan, kaya sisimulan na nilang magbato ng magnet, ngunit hamarang si Momo at umupo sa tabi ng bata para mapahinto sila. Ayaw siyang guluhin ng mga bullies, kaya tumalikod sila. At sa sandaling mawalan sila ng interes, tumayo si Momo para lumayo at ipinagpatuloy ang kanyang nalulumbay na paglalakad sa mga bulwagan. Gayunpaman, sa kalagitnaan, napigilan siya ng batang lalaki na tinulungan niya, at tinanong siya nito kung umiibig siya. Naiisip lang niya ang isang dahilan kung bakit ang isang babaeng katulad niya ay makikipag-usap sa isang ganap na weirdo na tulad niya, at sinubukan ni Momo na itanggi ang pagkakaroon ng anumang nararamdaman para sa kanya, ngunit hindi yon ang sinasabi ni Okoren. Sa palagay niya ay isa itong okultong panatiko tulad niya at ipinakita sa kanya ang magazine na ito ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa kung paano totoo ang mga dayuhan, ang mga ibon ay mga drone ng gobyerno, at ang mundo ay naghahanda para sa isang digmaan sa kalawakan. Si Momo ay hindi interesado at sinusubukang lumayo, ngunit patuloy na sinusubukan ni Okoren na kunin ang kanyang atensyon hanggang sa kalaunan ay nasnap at inihaw niya ang bawat aspeto ng kanyang pag-iral mula sa kanyang ulo ng mop, hanggang sa kanyang salamin na may lakas sa industriya, at sa kanyang kakaibang libangan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag nang makipag-usap sa kanya muli, ngunit bago siya umalis, napagtanto niyang maaaring medyo naging malupit siya sa kanya, kaya bumalik siya at sinubukang pasayahin si Okoren sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na naniniwala siyang totoo ang mga multo. She was just trying to be relatable, but Okoren immediately started making fun of her for it, dahil hindi siya naniniwala kahit isang segundo na totoong-totoo ang mga multo. Naiinis siya na kukutsain siya nito kapag naniniwala siya sa parehong bagay, ngunit itinutuwid siya ni Okoren at sinabing naniniwala siya sa mga dayuhan mula sa kalawakan at iba pang kakaibang bagay, ngunit ang paniniwala sa mga multo ay kalokohan lamang. Sinusubukang kumbansihin siya ni Momo sa pagsasabing ang kanyang lola ay isang spirit medium at siya ay unang nakikita sa exorcism, ngunit hindi pa rin ito binili ni Okoren. Ilang minuto pa silang nagtatalo at may mga sandaling bumaba sa hagdanan ang mga kaibigan ni Momo at sa tingin nila ay cute ang pakikitungo nito sa kanya. Upang ayusin ang kanilang pagtatalo, nagpasya sina Momo at Okoren na tumaya kung saan nanumpa si Momo na patunayan niya ang pagkakaroon ng mga multo at si Okoren ay nanunumpa upang patunayan ang pagkakaroon ng mga dayuhan. Nang maglaon ng gabing iyon, pumasok si Momo sa isang lumang abandonadong ospital, at talagang kinikilig siya dito, ngunit ayon kay Okoren, ang lugar na ito ay isang pangunahing lokasyon para sa mga sighting ng UFO at malamang na ma-abduct siya. Nangangahulugan ang pagdukot na siya ay aagawin at susuriin ng mga dayuhan, ngunit si Okoren ay hindi pa talaga nakaranas nito mismo. Samantala, sa pagtatapos ni Okoren, sinusunod niya ang mga tagubilin ni Momo at patungo siya sa isang lumang abandonadong lagusan, at siya ay lubos na nababaliw at sinabi sa kanya ni Momo na siya ay karaniwang garantisadong aatakihin ng isang multo kung siya ay pumasok, ngunit siya ay iginigiit pa rin. Na hindi totoo ang mga multo, kaya pumapasok pa rin siya. Sinabihan siya ni Momo na hinaan ang boses dahil ayon sa kanyang internet sources, ang pagsigaw ay magpapagalit lamang sa mga multo at sinunod ni Okoren ang kanyang payo, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na patuloy itong nagre-refer sa mga mapagkukunan ng internet, kaya tinanong niya kung mayroon ba siya. Nakakita na talaga ng multo ng personal. Malinaw na sinabi sa kanya ni Momo na hindi niya ginawa, at sinagot ito ni Okoren dahil ginagawa niya ang eksaktong bagay na inireklamo niya isang minuto ang nakalipas. Tinatanong niya kung paano siya magkakaroon ng labis na pananampalataya na umiral ang mga multo kung wala siyang patunay nito, ngunit dahil lang sa hindi niya nakita ay hindi nangangahulugang walang patunay.
Gaya ng nabanggit niya kanina, ang kanyang lola ay isang spirit medium, at si Momo ay kasama niya mula pa noong siya ay bata dahil wala siyang mga magulang. Natahimik sandali si Okoren, ngunit sinabi sa kanya ni Momo na hindi na kailangang maging seryoso tungkol dito. Ang kanyang pamilya ay palaging kakaiba, halimbawa, noong siya ay bata pa. Pinasuotan siya ng kanyang lola ng charm bag at gumagawa ng nakakalokong pose tuwing naglalakad siya papunta sa paaralan, at natural, lahat ng mga bata sa kanyang klase ay pinagtatawanan siya dahil dito, ngunit ang talagang nakakasakit ay kapag ang batang si Momo ay may crush sa pinagtatawanan din siya ng oras. Nagsimula siyang magalit sa kanyang lola pagkatapos noon at nag-isip ng maraming kakilakilabot na bagay tungkol sa kanya, at kamakailan lang, hindi niya ito kinakausap, ngunit magagalit pa rin si Momo sa tuwing may magsasabi ng masama tungkol sa kanyang lola, at iyon ay napagtanto na hindi siya galit sa mga bata na nagpapatawa sa kanya. Nagalit siya dahil lahat sila ay pinagtatawanan ang kanyang lola. Mahal pa rin niya ang kanyang lola higit sa lahat, at gusto pa niya kung paano ang kanyang lola ay isang spirit medium dahil ito ang nagpaparamdam sa kanya na espesyal siya. Naniniwala siya sa kanyang lola, at dahil sinabi ng kanyang lola na totoo ang mga multo, naniniwala si Momo na totoo ang mga multo. Ngayong alam na ni Momo ang kanyang dahilan, gusto niyang malaman kung bakit naniniwala si Okoren sa mga dayuhan, ngunit iniiwasan ni Okoren ang tanong at sinabing wala siyang espesyal na dahilan para magustuhan ang bagay na ito, at hindi talaga kayang makipagtalo ni Momo tungkol doon. Sinabi niya kay Okoren na mas kumpiyansa siya kapag nakikipag-usap siya sa telepono, at gayon din, sinabi sa kanya ni Okoren na madali siyang kausap. Sa sandaling iyon, lumingon si Okoren, at sa kanyang takot, nakita niya ang isang matandang multo na humihiling na kainin ang kanyang slong. Kinagarantiya ko na ang isang tao sa labas ay mahinang tumanggap, ngunit ang taong iyon ay hindi si Okoren, kaya tumalikod siya at nagsimulang tumakbo para dito. Sinubukan ni Momo na pakalmayan siya at sinabi na ang huling bagay na dapat niyang gawin sa sitwasyong ito ay tumakbo, dahil kapag naabutan siya ni Turbo Granny, masusumpa siya, at hahabulin siya nito. Naputol ang tawag ni Momo kay Okoren, at alam niyang may nangyari sa kanya, kaya pupunta na siya sa tunnel para mailigtas niya siya, gayunpaman. Bago siya makaalis, may napansin siyang tatlong figure na nakatayo sa hallway, at siguradong alam niyang hindi maganda iyon, kaya sinubukan niyang tumakbo, ngunit agad siyang nahuli. Maya-maya, nagising siya at nakitang nakatali siya sa isang alien chair. Sinabi sa kanya ng mga dayuhan na hindi kailangang matakot sa kanila, ngunit mahirap paniwalaan iyon nang kinidnap nila siya at ginutay-gutay ang lahat ng kanyang damit. Hinihiling niyang palayain kaagad, ngunit hindi siya pinansin ng mga dayuhan at nagsimulang ipaliwanag ang kanilang mga plano. Nakikita mo, ang kanilang mga species ay may mga lalaki lamang sa loob nito, kaya sila ay nagpaparami sa pamamagitan ng teknolohiya sa pagtutubero, gayunpaman, na ginawa silang higit na inbred kaysa sa isang Spanish royal family, kaya gagamitin nila ang kanyang katawan upang magsagawa ng pananaliksik sa pagpaparami ng tao, at sila ay wala na lahat ng baby oil. Tumanggi si Momo na mangyari ito, ngunit ang mga dayuhan ay nagsimulang gumamit ng kontrol sa pag-iisip upang pigilan siyang lumaban. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Momo, at ang isa sa mga alien ay na-curious, kaya pumunta ito upang mag-imbestiga, at bilang isang resulta, ito ay natapakan sa mukha. Isang armadong lalaki ang lumabas sa telepono, na sinundan ng iba pang Okoron na nasa ilalim ng turo ng lola, at ang unang bagay na ginawa niya ay ang kumagat sa isa sa mga alien na swans. Pinalipad ang alien, at nagsimulang humingi ng tawad si Okoron kay Momo dahil maliwanag na mali siya tungkol sa mga multo at sinumpa ang sarili. Gustong sabihin ni Momo na sinabi ko sa iyo, pero kailangan muna niya para makaalis siya rito. Ang mga dayuhan ay nalilito at nagtataka kung anong uri ng teknolohiya ang nagpapahintulot kay Okoron na makapasok sa kanilang spaceship sa pamamagitan ng isang telepono, ngunit hindi siya ang sinisiyasat nila, kaya ayaw nila siya dito. Sinisikap ni Okoron na panatilihin itong magkasama, ngunit ang sumpa ay muling humawak sa kanya, at gusto na niyang kainin ang kanilang mga swans. Sinasabi ng mga alien na sila lang ang pinapayagan na gumawa ng mga hindi nararapat na bagay na tulad nito, kaya hinubad nila ang kanilang mga skin suit at naghahanda na makipaglaban gamit ang telekinesis, ngunit masyadong mabilis si Okoron para masubaybayan nila, kaya isinara niya ang distansya at nakapasok. Harap ng isa sa mga dayuhan bago ito suplexing sa pamamagitan ng junk nito. Pagkatapos ay hinahabol niya ang mga susunod, ngunit sa pagkakataong ito, dahil siya ay tumatakbo sa isang tuwid na linya, ang dayuhan ay nagawang sabog siya sa isang pader. Ang dayuhan ay labis na nasaktan na si Okoron ay maglakas loob na kainin ang mga saging ng kanyang mga kapatid na dayuhan, ngunit ayaw nitong mag-aksaya pa ng oras, kaya't ipagpatuloy nito ang pagsisiyasat kay Momo.
Si Okaron ay sumigaw na huminto ito at sinabing kung gusto nitong imbestigahan ang isang tao, dapat ay siya yon. Wala pa siyang kaibigan noong bata pa siya. Naisip niya na ang mga dayuhan ay maaaring handang makipagkaibigan sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit nagsimula siyang mag-aral ng okultismo at tatayo sa bubong ng maraming oras sa pag-asang makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Gayunpaman, walang mga dayuhan na nagpakita sa kanya, at iyon ang nagpapaniwala sa kanya kahit na ang mga dayuhan ay nag-isip na siya ay isang talunan. Patuloy siyang binubuli ng mga tao sa paligid niya para lang dito, ngunit si Momo ang unang tumayo para sa kanya, at kahit anong mangyari, hindi niya ito hahayaang masaktan, kahit na kailangan niyang maging halimaw. Upang gawin ito, sinimulan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Turbo na Lola, ngunit ang alien ay sapat na matalino upang makita kung ano ang sinusubukan niyang gawin, kaya mabilis itong nag-double tap kay Okaron upang hindi siya matamba. Pagkatapos noon, bumalik ang alien sa pagsisiyasat kay Momo, at wala na siyang magagawa para labanan ito, ngunit bigla siyang nag-flashback noong panahong sinusubukan siyang turuan ng kanyang lola tungkol kay Chi at kung paano siya nahihiya na subukan ito noon. At tumakbo habang tinatawag ang kanyang lola na peking espiritu na si Miem. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa kanyang lola para sa kanyang outburst noon, ngunit sa puntong ito, wala siyang kawala, kaya sinubukan niyang gawin ang pamamaraan, at sa kanyang pagtataka, ito ay talagang gumagana. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, at halos hindi makapaniwala si Okaron na si Momo ay isang tunay na psychic. Wala siyang ideya na magagawa niya ito, at ang telekinesis ng alien ay hindi na epektibo sa kanya, kaya gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, sinipa niya ng husto ang alien kaya pinalipad ito palabas ng barko. Hindi inisip ni Momo na makakagawa siya ng ganoong kalaking pinsala, ngunit ang spaceship ay pababa na ngayon, kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid para hanapin si Okaron para makaalis sila rito. Gayunpaman, si Okaron ay kinuha muli ni Turbo Granny, at sinubukan niyang salakayin si Momo, ngunit ginamit ni Momo ang kanyang braso upang harangan ang kanyang kagat, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palayasin ang sumpa ni Turbo Granny. Sa una, mukhang matagumpay siya dahil si Turbo Granny ay nasa katawan na ni Okaron, ngunit ang sumpa ay hindi nasira dahil si Turbo Granny ay mayroon pa ring mga pulutong ni Okaron, at kung gusto niya itong bumalik, kailangan niyang kunin ito mula sa kanyang lagusan. Pagkatapos ay nawala si Turbo Granny, naiwan sina Momo at Okaron sa alien spaceship, na malapit nang bumaba. Bumagsak ang barko sa inabandunang ospital at sa kalye, ngunit kapansin-pansin, hindi pa rin nasaktan sina Momo at Okaron habang sinisipa ni Momo ang isang butas mula sa spaceship. Pinagsisihan ni Momo at Okaron ang lahat tungkol sa gabing ito, ngunit siguradong naniniwala na si Momo sa mga alien at siguradong naniniwala si Okaron sa mga multo. Sa sinabi nito, wala silang ideya kung ano ang kanilang gagawin ngayon dahil ang sumpa ni Okaron ay nagiging sanhi ng pagkawala niya ng kontrol sa sandaling huminto si Momo sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa kanya, at nawala ni Momo ang lahat ng kanyang mga gamit nang dinukot siya ng mga dayuhan. Ang tanging paraan para mabawi ni Okaron ang kanyang sumpa ay talunin si Turbo Granny, kaya tumayo siya at sinabing papunta siya sa tunnel para magawa niya yon. Kasabay nito, sinimulan niyang haburin ang kanyang mga damit at sinabi kay Momo na maaari niyang isuot ang mga ito para umuwi. Sinusubukang pigilan siya ni Momo dahil mawawalan siya ng kontrol kapag wala siya, ngunit ayaw siyang idamay ni Okaron dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Wala talaga siyang planong talunin si Turbo Granny mag-isa, pero sigurado siyang malalaman niya ito kahit papaano. Walang intensyon si Momo na pabayaan siyang mag-isa pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, at ipinaalala niya sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit sila nakalabas sa spaceship ay dahil sa kanyang kapangyarihan kaya siya ay patay na wala siya. Tinanong siya ni Okaron kung sigurado ba siyang gusto niyang ipagsapalaran ang sarili para tulungan ang isang tulad niya, ngunit nakapagdesisyon na si Momo, kaya't lumapit siya kay Okaron at sinabihan itong ibalik ang kanyang mga damit. Gayunpaman, sinabihan siya ni Okaron na itago ang kanyang mga damit dahil masyado siyang nahihiya na makipag-usap sa kanya ng ganito. Sa isang segundo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Momo dahil si Okaron ay nagkataong nasabi ang eksaktong pariralang karaniwang sinasabi ni Takakura Ken, ngunit sinubukan niyang alisin ito. Siya ay tinatawag na Okaron sa buong oras na ito, ngunit hindi niya talaga alam ang kanyang pangalan, kaya nagtanong siya, at sa kanyang lubos na pagkabigla, ang tunay na pangalan ni Okaron ay Takakura Ken. Tumanggi si Momo na tanggapin na kapareho niya ang pangalan ng kanyang idolo, kaya nagsimula siyang matakot at mag-spaz sa lupa. Ngunit dahil nawalan siya ng focus sa isang segundo, sinimulang kunin ni Turbo Granny ang kanyang katawan, kaya galit na galit siyang hinamples ni Momo sa pader with her powers para maibalik siya sa normal. Kung sabay nilang haharapin ito,
sinabihan siya ni Momo na bawal gamitin ang pangalan niya sa paligid niya, kung hindi siya makakapag-focus. Sa ngayon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtawag sa kanya ng Okarun, kaya nagsimula na sila sa mahabang paglalakad patungo sa bahay ni Momo. Maya-maya, sumisikat na ang araw at ayon kay Momo, hindi na raw makalabas si Turbo Granny dahil sa sikat ng araw, malamang. Sa anumang kaso, dapat silang ligtas sa ngayon, kaya niyaya ni Momo si Okarun na magpahinga sa bahay ng kanyang lola ngayon din. Sa sandaling dumating sila, sinubukan ni Okarun na lumakad sa harap ng gate, ngunit nabigo siya sa pagsusuri ng vibe, kaya't nag-apoy siya at napilitang gamitin ni Momo ang kanyang kapangyarihan upang kaladkarin siya sa malapit na lawa. Napagtanto ni Momo na ito ay maaaring sanhi ng anting-anting na inilagay ng kanyang lola upang itakwil ang kasamaan, at marahil ay dapat na binalaan niya si Okarun tungkol dito dahil siya ay kasalukuyang isinumpa. Ngunit ang lahat ay dapat na maayos ngayong inalis na niya ang anting-anting sa pwesto. Nag-aalangan si Okarun na pumasok sa oras na ito, ngunit sa kabutihang palad, walang masamang nangyayari at bukod sa mophead hair, ayos lang si Okarun. Inakay siya ni Momo sa bahay at sinimulang tawagan ang kanyang lola, ngunit mukhang wala siya sa bahay ngayon, kaya sinabihan ni Momo si Okarun na maaari siyang umakyat sa kanyang silid kasama siya. Bago siya pumasok, gusto niyang magpalit ng damit, kaya hiniling niya sa kanya na isara ang pinto at bigyan siya ng ilang privacy, ngunit sa sandaling pumasok siya, nagsimulang kumilos muli ang sumpa, kaya bumalik siya sa loob habang nagpapalit si Momo at nahihiya siya, kaya hinampas niya siya sa pader. Nakakadismaya na hindi siya makaalis sa tabi ni Okarun, kaya sinabihan niya itong tumayo na lang at iwasang makipag-eye contact habang nagbabago siya. Kapag siya ay tapos na, binibigyan niya si Okarun ng isang pares ng mga pawis na dapat magkasya sa kanya, at habang mayroon silang oras upang mag-chat, nagsimula siyang magtanong ng mga totoong tanong tulad ng kung si Okarun ay mayroon pa rin sa kanya o wala. Hindi man lang naisip ni Okarun, ngunit sinabi ni Turbo Granny na kinuha niya ang kanyang dong bilang bahagi ng kanyang sumpa, kaya gusto ni Momo na makita kung ano ang hitsura ng literal na walang mga bola. Para makasigurado, sinusuri ni Okarun ang kanyang sarili sa kanyang horror, talagang wala siyang taglamig. After seeing what he reacted, Momo wants to see it even more, pero kahit wala naman, kailangan pang ingatan ni Okarun ang dignidad niya, kaya sinabihan niya itong umatras. Sinisisi niya si Momo sa kakulangan nito sa mga bola dahil siya ang naglakas loob sa kanya na pumasok sa tunnel na iyon kasama si Turbo Granny, ngunit upang maging patas, si Momo ay halos masuri din ng mga alien at si Okarun ang nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa okultismo. Sa unang lugar, inamin niya na siya nga ang nagsimula, pero ayaw lang niyang palampasin ang pagkakataong magkaroon ng kaibigan dahil ito ang unang taong nagpakita ng kabaitan sa kanya, pero sa huli ay parang nanggugulo lang siya, kaya siya nangangako na kapag natapos na ito ay hindi na niya ito kakausapin at maaari na itong bumalik sa hindi pagpansin sa kanya. Sinabi sa kanya ni Momo na hindi niya sinabi na hindi niya gusto ang pakikipag-usap sa kanya at sigurado, noong una ay maaaring naisip niya na nakakainis siya, ngunit pagkatapos na makilala siya ay mas masaya siya kaysa sa naisip niya, kaya gusto niyang magpatuloy, pakikipag-usap tungkol sa okultismo sa kanya. Nagsimulang maging emosyonal at tumahimik si Okarun, kaya sinimulan siya ni Momo na magsabi ng isang bagay upang basagin ang katahimikan, ngunit nagpasya si Okarun na basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng pangit, kaya nagsimulang mag-away muli ang dalawa. Sa sandaling iyon, naputol ang kanilang laban nang magsimulang tumunog ang doorbell, ngunit habang iniisip ni Okarun na nakabalik na ang lola ni Momo, nalaman ni Momo na may iba pang nangyayari dahil hindi iyon ang karaniwang tunog ng doorbell. Ilang taon na ang nakalilipas, binalaan siya ng kanyang lola na ang kanyang bahay ay may dalawang magkaibang doorbell. Ang isa ay para sa mga normal na tao at ang isa ay tumutugon lamang sa mga masasamang espiritu, at habang sinasabi niya ito, naalala niya na tinanggal niya ang anting-anting na nagpoprotekta sa bahay mula sa kasamaan, kaya kung ano ang nasa labas ng pintuan na iyon ay tiyak na hindi maganda. Tinanong ni Okarun kung ano ang kanilang gagawin, kaya hinawakan ni Momo ang anting-anting at sinabing iiwan na lang nilang nakasara ang pinto at lumabas sa likod upang ibalik ang anting-anting sa poste. Sa ganoong paraan, ang masamang espiritu ay masunog sa isang malutong, ngunit si Okarun ay kailangang tumayo sa labas ng gate para hindi rin siya masunog. Paglabas nila sa likod ng pinto, lumingon-lingon si Momo sa sulok kung makikita niya ang masamang espiritu, ngunit hindi na niya ito makita sa hindi malamang dahilan. Nakuha ni Okarun ang kanyang atensyon at itinuro ang kalangitan, na nagbabantang dumidilim, at sa susunod na sandali, isang higanteng pader ang nabuo sa paligid ng buong compound. Ngayon ay wala ng paraan para makatakas sila, kaya naisip ni Momo na ang tanging pagpipilian na natitira ay ang ikabit ang anting-anting sa tarangkahan upang maalis ang halimaw,
ngunit sinabihan siya ni Okarun na maghintay dahil hindi siya makakarating sa kabilang bahagi ng tarangkahan. Kaya kung gagawin niya ito ngayon, mamamatay siya. Sinimulan ni Momo na mag-isip ng alternatibong plano, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang ilang pulang bagay sa anting-anting at mukhang dumudugo ang kanyang ilong. Bagamat wala iyon kumpara sa pinagdadaanan ni Okarun, dahil nababaliw na siya sa mabilis na pagkawala ng dugo. Lumingo-lingo si Momo sa paligid at ang dahilan ng biglaang pagdurugo ay ang lahat ng itim na fog na lumitaw sa compound. And speaking of things that appeared in the compound, Momo looked up and spots this big-ass thing staring at her. Tinawag sila ng espiritu ng masama at binato ang dalawa ng suntok, ngunit nagawa nilang tumalon palayo, kaya sumablay ang suntok at naging bunganga sa dingding. Nagkatinginan sina Momo at Okarun pagkatapos ng nangyari at nagpas siyang magsimulang tumakbo palayo, ngunit ang halimaw ay tumalon pababa mula sa kisame at nag-swipe sa kanilang dalawa, na tinutusok sila sa ilang mga bintana na may malakas na hangin. Kinaladkad ni Momo si Okarun upang patuloy silang gumalaw, ngunit ang halimaw na suno ay tumapak sa lupa at nagpadala ng shockwave sa kanilang daan. Si Momo at Okarun ay dock sa likod ng isang gusali, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Momo kung bakit ang isang espiritong tulad nito ay umaatake sa kanya. Itinama siya ni Okarun at sinabing hindi talaga ito isang espiritu dahil nabasa na niya ang tungkol sa bagay na ito dati, at lumalabas na ito ay isang American Flatwood alien. Pero kung alien talaga ang bagay na iyon, nagtataka si Momo kung bakit nag-react ang spirit doorbell dito. Ipinaliwanag ni Okarun na may mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang mga espiritu at dayuhan ay may pagkakatulad, at kung bakit sila inaatake ng dayuhan, malamang na narito ito upang makaganti sa pagpapasabog ni Momo sa spaceship na iyon kahapon, at kung hindi nila gagawin, magmadali at gumawa ng isang bagay tungkol dito, sa kalaunan ay mamamatay sila sa lahat ng lason na fog na ito. Si Momo lang ang may kapangyarihang lumaban sa bagay na iyon, ngunit habang kinokontrol niya ang sumpa ni Okarun, hindi niya magagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Habang nag-iisip, nawalan siya ng pansin kay Okarun saglit at nagsimula itong mag-transform, ngunit wala na itong oras para bawiin siya dahil natagpuan na sila ng alien at sinira ang gusaling pinagtataguan nila. Tumakbo ang dalawa sa kabuuan ng compound patungo sa lumayas, at nang sa wakas ay makatakip na sila, pinatalikod ni Momo si Okarun, ngunit mukhang moldita pa rin ang braso nito, kaya kailangan niyang magsikap para maibalik siya sa normal. Habang ginagawa niya iyon, lumilingon-lingon si Okarun at nakita niya ang lahat ng pagkasira na dinala niya sa tahanan ni Momo. Hindi na niya kayang tumayo sa gilid habang ginagawa ni Momo ang lahat ng mabibigat na buhat, kaya sinabi niya rito na gusto rin niyang lumaban. Tinanong ni Momo kung paano niya balak gawin iyon, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang palayain niya ang pisikal na aspeto ng sumpa habang pinipigilan ang kanyang isip upang hindi siya maging turbo na lola muli. Sa sandaling iyon, natagpuan muli sila ng alien at pinasabog ang gusali, kaya napilitan silang tumakbo palabas, at wala nang mapagtataguan. Kaya ang tanging pagpipilian na mayroon sila ay sumama sa plano ni Okarun at gamitin ang sumpa sa kanilang kalamangan. Pumayag si Momo na ilabas ang pisikal na bahagi ng sumpa, ngunit wala pa rin siyang ganap na kontrol sa kanyang kapangyarihan kaya hindi niya masisiguro na gagana ito. Habang pinapakawalan niya ang sumpa, ang dayuhan ay nagpadala ng isa pang shockwave sa kanilang paraan, ngunit bago pa matamaan si Momo, ganap na nabago ni Okarun at dinala siya sa kaligtasan. Nararamdaman niya ang hindi maisip na dami ng kapangyarihang dam-aloy sa loob niya. Mayroon siyang dagdag na 1,000 aura at isang walang kamali-mali na jawline, ngunit wala pa rin siyang bola, kaya nagsimulang pumasok ang depresyon. Siya ang may ganap na kontrol sa kanyang isip, ngunit kapag nasa ganitong anyo siya ay nakakatuwa at nagiging malungkot siya, na talagang nakakainis si Momo. Kailangan pa niyang harapin ang alien, gayunpaman, kaya't nilapitan niya ito at nakatayo doon habang naghihintay na may gawin ito. Ngunit habang sinusubukang pigain siya ng dayuhan, nagawang makaalis ni Okarun at kinuha ang 5 daliri ng dayuhan dito. Ang aura ni Okarun ay nasa bubong ngayon, ngunit habang tinatitigan niya ang alien, bigla siyang bumagsak at nagsimulang magluwa ng 1 toneladang dugo. Dahil hindi makagalaw si Okarun, ibinagsak siya ng alien sa lupa at tatapusin na sana siya ng isang napakalaking stomp, ngunit ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para hilahin si Okarun sa tamang oras. Tinanong niya siya kung ayos lang siya at medyo maayos pa siya bukod sa napakalaking pagkawala ng dugo, ngunit mukhang hindi kaya ng katawan niya ang lahat ng pagod na ibinibigay sa kanya ng sumpa. Isa pa, habang nag-transform siya, 5 daliri lang ang nagawa niyang putulin, kaya paano nila matatalo ang ganoong bagay? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Momo na ang alien ay mukhang sumo wrestler, kaya dapat itong sumunod sa parehong mga patakaran at nangangahulugan iyon kung makuha nila ito sa lupa gamit ang mga kamay nito at mananalo sila. Siguro.
Walang katiyakan na gagana ito, ngunit ito ang kanilang pinakamahusay na pagbaril, kaya sinabi ni Ocaron na siya ay mag-transform ng isang beses, ngunit pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay hindi na makapunta. Sinabihan siya ni Momo na puntiryahin ang mga binti ng dayuhan, pagkatapos nito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para madapa ito at ilapat ang mga kamay nito sa lupa. Nang maayos na ang mga detalye ng plano, pareho silang nagsimulang tumakbo patungo sa dayuhan at si Ocaron ay sumugod sa unahan upang gumawa ng mas maraming pinsala hanggat maaari bilang isang bala ng tao. Ubus na ang katas ni Ocaron, ngunit sapat na ang nagawa niya, kaya ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para hilahin ang alien pasulong, at nang dumampi ang kamay nito sa sahig, nagsimula itong matuno tulad ng kanilang binalak, ngunit pagkatapos ay sumibol ang bagay sa kanyang pangalawang pares ng mga binti at muling tumayo bago hinawakan si Momo at isinandal sa pader. Sa kawalan ng kakayahan ni Momo, si Ocaron ay nagsimulang mawala ang kanyang sarili sa sumpa, ngunit bago siya ganap na magbago, si Momo ay nagising muli at pinapanatili itong kontrolin. Hiniling ni Ocaron sa kanya na palayain ang sumpa sa huling pagkakataon kahit na maaaring patayin siya nito dahil kailangan niyang pigilan ang dayuhan, ngunit tumanggi si Momo at sinabing pipigilan niya ang alien ng mag-isa. Sinabi niya iyon, ngunit pagkatapos ay sinimulan siya ng alien sa pader, kaya nag-aalala si Ocaron na baka hindi siya makalabas ng buhay. Gayunpaman, kahit masakit ang pambubugbog, lahat ito ay ayon sa plano ni Momo dahil pagkatapos ng lahat ng mga suntok na iyon, mayroong isang malaking bunganga sa dingding, at ito ay sapat na malalim upang teknikal na bilangin bilang nasa labas ng compound, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang agawin si Ocaron. At pinalipad siya patungo sa kanya kasama ang isang anting-anting, at nang ligtas na si Ocaron sa labas ng compound, ibinalik niya ang anting-anting sa lugar nito, na naging sanhi ng pag-apoy ng halimaw at pagkasunog sa loob ng ilang segundo. Kapag natapos na ang lahat, patay na ang alien at bumalik sa normal ang tambalan, kaya't si Momo ay nakakabaliw na gamaan, kaya't nakalimutan niyang pigilan sandali ang sumpa ni Ocaron, kaya muntik na itong mag-transform muli. Nabawi niya ang focus, at sa sandaling bumalik siya sa normal, napansin ni Momo na ang buhok ni Ocaron ay mukhang mas malamig kaysa kanina, kahit na naisip niya na ang ulo ng map ay medyo nakakatawa. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo dahil sa lahat ng psychic energy na kanyang ginagamit, kaya siya ay nawalan ng malay at nang hindi siya nagising upang mapanatili ang sumpa sa ilalim ng kontrol, si Ocaron ay ganap na nag-transform at si Turbo Granny ay nasa buong kontrol ng kanyang katawan.